orasan, mahal na Reyna. May nagtatangka ng masama sa ating ginintuang orasan. Sabihin sa akin kung sino sa perya ang aking natagpuan. Bakit isa siyang hari? Walang ginawang masama ang nahuling aliping diwata. Kilala niya ang 4 na diwatang kumalaban sa ating hukbo. Walang halaga ang aking buhay kaya hindi mo ito dapat panghinayangan. Shit! Hindi ka mamamatay. Hindi ako papayag na mamatay ka. Mukhang mabilis agad pinagiliwan ng iyong kapatid ang ating bisita. Hindi kaya ito maging dahilan para ang sapiryang yan na magmana ng trono. Pagpatawad mo sa Perian. Ngunit ayoko nang makita ka dito sa Sapiro. Ba't halumang Ether, kami ay iyong tulungan, gawa ng paraan upang ang mga nagtatangka ay maparusahan. Banak? Nakba? Takbo! Tunay ngang kakaiba dito sa nakaraan. Hindi na ako nakita ng ganyang mahiwagang gendo. Sa wari ko, hindi lang yan basta pang karaniwang pasner. Sino ka? Anong kailangan mo? Hindi ako magtataka kung hindi niyo ako kilala. Ngunit kayo ay aking kilala. Alam ko kung ano ang sadya niyo dito sa Encantadia. Si Cassandra. Alam mo kung nasaan siya? Ang inyong hinahanap ay nawaglit doon sa kinabukasan. Ngunit siya ay wala dito sa hinaharap. Siya ay nasa isang lugar na kung saan ang kinabukasan at ang nakaraan ay nagkikita. Anong gagawin namin sa kanya? Kunin niyo siya at ipatapon sa labas ng Sapiro. Saan namin siya dadalhin? Hindi na siya kailangan pang makita ng aking kapatid o ni Rakim. Patayin niyo siya. Kanyang enerhiya bilang pinakahuling sangre at susunod na reyna ang nagbibigay ng kapangyarihan sa ginintoang orasan na nasa kinabukasan. At ito rin ang sisiguro na hindi mawawasak ang ginintoang orasan na ito sa nakaraan. Hindi ako papayag na hindi ko na muling makita si Cassandra. Ituro mo sa akin kung nasaan siya. Ikinararangal kita, kaibigan. At ipinanalo mo ang buong braso mo kanina. Akalain mo ba namang matatalo mo yung napakalaki mong kalaban? Magandang araw na ito para sa akin. May pambili tayo ng alak. Dapat lang na magpainom ka dahil may maganda rin naganap sa akin kanina. Ano yun? Nakakilala ako ng isang engkantada. At biniro niya pa ako na Sheda raw ang kanyang pangalan. Pero napakaganda niya. Ano? Nahalikan mo na ba ang kanyang palad? Hindi pa. Pero kapag nagkita kaming muli, ay hindi lang ang kanyang palad ang aking halikan. Tayo na! Makisig siyang sapiryan. Mataas siyang magsalita, ngunit halatang-halatang nagkagusto siya agad kay Ninea. Vira, tumigil ka. Marinig tayo ng ating guro at baka tayo ay pagalitan. Hindi tayo maririnig ng gurong Barcos. Hera Minea, magsabi ka. Totoo bang makisig ang saperyang inyong nakita? Umamin ka na. Oo,
Napakakisig niya. Maganda ang kanyang muka. Maaliwalas. At ang kanyang mga mata. Ano ang kanyang mga mata? Parang nanunuot iyon sa aking kaloob-looban nung ako ay titigan niya kanina. Rakim. Iyon daw ang kanyang pangalan. Si Rakim. Na ang ibig sabihin ay prinsipe ng liwanag. Tunay nga isa siyang liwanag nung ninitaan niya ako kanina. Pagpaumanhin ng mga mag-aaral ang aking paggambala, Minea, may panauhin ka. Sana ay si Rakim. Sana sinundan niya tayo dito. Magsalita ka, Dama. Sino ang aking panauhin? Ang iyong ama. Harapin natin. Na tayo sadyang mga duwag! Takbo! Bana! Nakba, bumalik kayo dito! Huwag na kayong magtangka na ako'y labanan, pagkat hindi nyo kakayanin ang aking kapangyarihan. Hindi na kayo makakawala, kaya huwag nyo nang sayangin pa ang inyong mga lakas. Hindi mo kami matatalo! Hindi mo kami mapapatay! Hindi ko kayo papatayin pagkat alam kong mula sa Devas ay pababalikin lang kayo ni Emery. Hindi ko siya bibigyan ng kagalakan na maisahan akong muli. Makapangyarihan si Emre, ngunit may kapangyarihan rin ako. At ang kapangyarihan kong iyon ang gagamitin ko upang hadlangan kayo sa inyong mga binabalak. Ngayon, anong laban nyo, mga diwata? Anong laban nyo sa kapangyarihan ni Eter at ang kanyang mga alagad? Kaibigan, kailangan natin bumalik sa Ascano bukas. Gabi yon ng mga engkantada mula sa Adjantao. Tiyak na babaha doon ang magaganda. Kailangan sumama ka, pagkat sa ating dalawa, ikaw ang mas madaling matipuhan ng mga magaganda. Paibigin mo ang dalawa, ngunit ibigay mo naman sa akin ang isa. Ako ang bahala sa'yo, kaibigan. Sana lang ay makita ko siyang muli. Sinong siya? Yung engkantadang ikinukwento ko sa'yo. Sana'y isa siya sa mga engkantadang mula sa Adjantao. Sana'y muli ko siya makita. Hayaan mo, kaibigan. Kung hindi mo siya nakita bukas, tutulungan kita hanapin siya. Pangako yan sa'yo. Tayo na. Tayo na. Yeah. Malaki yung utang na loob ko sa iyong ina. Dahil sa kanya, kaya mula sa pagiging kawal ay naging isa akong heran nang ako'y kanyang piliin upang maging kabiyak. Alam ko yon, Ama. At natutuwa rin ako na ikaw ang pinili ng aking ina. Dahil wala na akong hihilingin pa maging ama, kundi ikaw. At kapag ako ay naging sangreyna, pipili din ako ng isang engkantado na mahal ko at mahal na mahal din ako, tulad niyo ni Ina. Bakit, Ama? Bakit natigilan ka? Iba nga ang pakiramdam kapag natagpuan mo na ang isang nilalang na mamahalin mo. Ginigiyagi sa loob mo kapag alam mong siya'y nasa panganib. Nasa panganib ba ang aking ina? Kung ganon, sino ang tinutukoy mo?
Tahimik. Walang ibang nilalang dito. Dito. Paano ka nga kaya magiging hari ng Sapiro? Hindi ko rin alam, Punong RK. Ngunit kung magiging hari man siya, tiyak magkakagulo sa Sapiro. Dahil hindi papayag si Prinsipe Asval. Kaya kailangan sundin ang kanyang utos. Patayin mo na siya, Punong RK. Ano pang hinihintay mo, Punong RK? Patayin na natin siya. Iwan mo ako. Nais ko itong gawin mag-isa. Ngunit? Sundin mo ako. Umalis ka na. Kung tunay nga magiging hari ka ng Sapiro, hindi ka dapat mamatay. Di pa ako tapos sa inyo. Kailangang masiguro ko na hindi na kayo makakakilos pa laban sa Eteria. Bilisan mo! Dali! Bilisan mo! Bilisan. Sino siya? Ba't ganyan ang kanyang anyo? Siya si Evades. At siya ang Eterian na itinakwil ng kanyang lahi. Kaya huwag ka mag-alala dahil hindi na tayo gagalawin. Abesala, Evades! Kung isa kayong Eterian, tsak may kapangyarihan kayo, tulungan mo kami! Hindi ako tumutulong sa sinumang nilalang. Nagpakita ang bathala ng Eteria sa 4 na dayong diwata. Si Ether. Nanganganib ang 4 na diwata. Hindi namin alam ang gagawin. Tulungan mo sila! Malalim na ang gabi
Ngunit wala pa rin ang sinasabi niyong 4 na diwata. Alam kong alam nila na hawak natin si Ornia. Ngunit bakit wala pa rin sila para sagipin si Ornia? Hindi ko alam, mahal na Reyna. Kung nais mo'y muli namin silang hahanapin. Ang nais ko ang sila ang magtungo dito at ipakita sa akin kung gaano sila katapang. Ipamalita sa lahat ng panig ng Encantadia na bukas ay papaslangin si Ornia. Tingnan na lang natin kung hindi pa rin dumating ang sinasabi niyo magigiting na 4 na diwata. At paano kung hindi pa rin sila dumating? Mas lalong hindi ko nakakailanganin ng diwatang alipin. Kaya itutuloy pa rin ang pagpaslang sa kanya sa harap ng mga manonood. Inuutusan ko ang aking kapangyarihan. Ang kapangyarihan na ipinamahagi ko sa Eteria, na ibalik sa inyo ang inyong kabataan. Esrumadante es! Esrumadante es! Totoo ba ang sinabi mo? Si Reyna Abria mismo ang nagutos sa akin na patayin ng bihag bukas. Hindi niya maaaring gawin yun. Siya ang Reyna. Maaari niyang gawin kung anong ibigin niya. Kawa-awang bihag. Wala siyang kamalay-malay na nalalapit na ang katapusan niya. Malaheran. Kakatapos lang namin mag-usap ni Prinsipe Asval. At sinabi kong wala na ang panauwi. Mainam. Kanina pa niya hinihintay ang balitang yan. Senso! Kawal! Pagpaumanin ninyo at magkasama kami ni Prinsipe Hagon kagabi. Ngayon lang ako nakauwi. Napansin niyo ba ang ating panauwing sa Perian? Wala na siya sa kanyang silid. Hindi. Saan kaya siya nagtungo? Maaaring tumakas na siya at huwag mo nang alalahanin pa. Sandali po lamang, Prinsipe Rakim. Anong kailangan mo? Isang mensahe mula sa Eteria ang pinararating para sa lahat. Anong sinasabi sa liham? Isang diwata ang papaslangin kapag hindi nagpakita ang 4 na diwata. Sino ang 4 na diwata? Anong nangyari sa atin? Bakit ba tayo bumata? Yung nakalaban natin kanina, maaaring siya ang may kagagawan. Kaya naging ganito ang ating anyo. Anong gagawin natin ngayon? Paano na tayo makakabalik sa dati nating anyo? Paano? Sino ang 4 na diwatang binabanggit dito sa mensahe? Sila ang 4 na diwata na kumalaban sa mga kawal ng Eteria. Sila ay pinaghahanap ngayon upang pagbayarin ang kanilang mga nagawa.
Wala kaming alam at hindi namin kilala kung sino ang mga diwatang ito. Makakaalis ka na. Kawaawang Ornia. Nang dahil sa apat na diwata ay papaslangin siya. Ano kaya pwede nating magawa? Wala tayong magagawa sa ngayon, Prinsipe Rakim. Kundi manahimik at magabang sa susunod na mangyayari. Maaring pinaglaruan lang tayo ng ating mga mata. Subukan kaya natin gisingin ang mga sarili natin. Baka panaginip lang to. Hindi to panaginip. At hindi din tayo namamalik mata. Totoo ang ating mga nakikita. Bumalik tayo sa pagiging bata. Umanda sa akin yung nagparusa sa atin ito. Magbabayad siya. At paano mo siya lalabanan, Danaya? Kung ganito ang ating mga wangis. Tingnan mo nga ang sarili mo. Napakalusog mo. Baka hindi ka na makatakbo. Ashneya ka. Tama na, Perena, Danaya. Huwag na kayo mag-away. Tumigil na nga kayo. Ang dapat natin isipin ngayon ay kung paano tayo hahanap ng paraan para makabalik tayo sa dati nating anyo. Higit pa riyan, kailangan na nating umalis dito. Wala tayong laban ngayon sa mga Pashneo, iba pang nilalang na pwede magpakita dito. Tayo na. Anong kaguluhan ka? Mabilis kumalat ang balita. Alam na ng lahat ang parating na parusa sa diwatang si Ornia. Nagkakagulo na ang mga diwata. Si Ornia ay isa sa atin na nakatakda ng patayin bukas. Patuloy pa rin ba tayo magsasawalang kibo sa kaganapang ito? Tanggap ko na. Alam ko na ang kahahantungan ko. Pero hindi ako papayag. Hindi ka maaaring mamatay. Sino mang magtangkang makapasok na hindi nating kalahi o kadugo ay inyong ikukulong o papaslangin. Nandito na tayo. Nakarating na tayo sa Eteria.